paano po gumagana po yung ating electrical doon sa HVAC system natin. Okay? So, kailangan po nating i-familiarize po yung ating mga parts. Dito guys, ang gagawin ko pong example ay sa package unit po ng Zamel PY300 model. Okay? So, ito po yung ating thermostat. Okay? Ito naman po yung ating electrical circuit board. Okay? At ito naman po yung ating 24 volt system na EC. Okay? So ito naman guys, ito po yung ating mga pressure switch. So bawat compressor ay may tig-dalawang pressure switch. Ito po yung high pressure switch and low pressure switch. Okay? So dito sa ating ipapakita ngayon guys ay two-stage system po itong HVAC na to. So ibig sabihin dalawa po yung compressor niya. So pag dalawang compressor, apat po yung pressure switch na gagamitin. Okay? So kung makikita nyo guys, pagpasensyahan nyo na po yung ating gawang drawing, no? Okay? Dito guys, kung mapapansin nyo po, ito po yung symbol po ng ating coil ng magnetic contactor. Okay? So ito po yung at ito naman po yung sa heater na pangalawa. Ito naman po yung sa fan motor. Yan. Ito naman po yung sa blower. Yan. Ito naman po yung sa compressor number 2 at compressor number 1. Okay? So, yan po yung mga accessories na makikita nyo kapag magbubukas po kayo ng HVAC system doon sa kanyang electrical control. Okay? So, ito po yung makikita natin. At itong ECB. Ating mga pressure switch guys ay makikita natin to doon sa piping mismo ng compressor. Okay? So, itong mga ito, itong mga accessories na yan, makikita natin yan sa loob ng control system. Okay? So, ito naman po yung ating thermostat guys ay makikita natin to sa loob mismo ng building. For example, itong unit na to ay naka-install po siya sa hallway. First floor. So, doon siya makikita. Okay, so naipakilala ko na po lahat ng ating accessories, no? Dito guys, sa ating ECB o Electronic Circuit Board ay nahati po to sa dalawang power supply. Okay? Itong una guys, ito po yung 220 system. Okay? So, ito po yung fuse ng ating 220. Yan. Susundan nyo lang po, pataas. At nakakonek po siya dito sa ating undervolts monitor na device. Okay? So, itong 3-piece na to, nakakonek po yan doon sa ating high voltage terminal block. Doon po yan nakakonek. Okay? So, tuloy po tayo. So, dito guys, sa ating 220 system, dito sa ating ECB, may mga relay naka-install dito sa mga itong portion na to. Nakaabang lang po yung ating 220 dyan. Okay?
For example, ito sa relay number 1, nakokontrol siya sa compressor number 1. Relay na yon ay, ang power supply niya guys ay 24 volts. Okay? So, itong 220 natin guys ay nakaabang lang po dyan sa relay na yan. Okay? So, maghihintay lang po yan na magkakaroon ng power supply na 24 volt para maipasok niya po yung ating 220 doon sa ating compressor. Okay? Papusok dyan. So, ganun lahat ng mga accessories na yan guys. Okay? Ito sa compressor 1, dito sa blower fan, heater number 1, heater number 2, condenser fan number 1, at condenser fan number 2. So, ganun lang po yon. May kanya-kanya po siyang mga relay. So, itong 220 na to ay nakadistribute yan dyan sa mga relay na yan. Okay? Yan po yung papasok dito sa ating A1. Sa lahat ng A1. So, dito naman sa kabilang parte ng ating electrical circuit board guys. Yan. Makikita mo naman po yung input ng ating 24 volts. Ito po yon. Yan. Ito po yung 24 volts na input natin. Okay? So, yung 24 volts na yan guys ay may nakatanim din po dyan na mga relay. Itong 24 volts natin guys, ito po yon. Ang min na sinusuplayan niya po guys ay ang ating itong thermostat. Ito. Yan. So, sabi ko nga sa inyo, may nakatanim po dyan na mga relay. Okay? So, yung mga relay na yun guys, ay 24 volt system naman po yung ipapasok niya. Okay? Yung code name na yan, yung W2, W1, Y2, Y1, G, fault 1, fault 2, C, R, and sensor and remote. Ito po yung mga code name. Makikita natin pag buksan mo tong thermostat na to. Okay? So, itong mga to guys ay connected po yan ayon sa mga coding niya. For example, dito sa W2. So, nakakonect po siya dito sa W2 heater number 2. Ganyan. So on and so forth. Yung makikita nyo dyan guys. According po dito sa kanyang mga code name. Diba sabi ko na ang ating 24 volts ay nanggagaling po sa ating thermostat. Okay? Y1, Y2, W1, W2, ito po yung mga output niya ng 24 volts. So, dito sa ating, yung min natin na 24 volts, yung positive side niya guys, ito po yung nagdi-distribute dito sa G, Y1, Y2, W1, at W2. Yan po yung i-distribute niya, yung 24 volts na positive. Okay? Nakatanim dito guys na mga relay. Ikukuman niya naman po yung mga relay sa kabilang side na power supply which is yung 220 volts. Yun po yung pinaka-configuration nila, no? Ipapakita ko po sa inyo. Yan, makikita nyo dyan. I hope na nasundan nyo po ako. At nakakuha na po tayo doon sa ating mga accessories na which is yung ating mga magnetic contactors. Okay? So, sa kabilang parte naman guys, di ba, E1 yung pumasok dyan, yung E1 na power supply, which is yung 220. So, pag 220 ito guys, so, sa kabilang parte niyan, para magiging 220 yung ating power supply dito sa coil na to, ito po ay neutral. So, tingnan natin yung neutral guys ha, kung ano po yung mga dinadaanan niya na mga safety device. A1, A2, so sundan po natin yung green na linya or green na wire. Okay? So, yan. Papasok na po siya dito sa ating pressure switch. So, dito naman po sa pressure switch guys,
pwede pong magkabaliktad po yung orientation. It's either mauna yung low pressure or mauna yung high pressure. Okay? So, walang problema po doon sa orientation. Okay? Pressure switch na high pressure, guys, ay may requirement po yan. Itong pressure switch na to. For example, dito sa ating system ay required po ng pressure switch niya ay 75 PSI sa high pressure. So, kailangan niyang ma-achieve yung 75 PSI para mag-activate po yung ating pressure switch, which is yung high pressure. Itong switch na to ay magno-normally close. So, dadaloy po ang ating kuryente dyan. Okay? So, papasok siya ulit doon sa ating parte ng electronic circuit board na ito po yun. Yung green na wire, susundan natin. Yan. Pumasok siya sa HP1, HP1E, at lumabas siya sa HP1B. Okay? At pumasok siya ulit sa low pressure 1B at lumabas siya sa low pressure 1A. At ito na po yung pinaka low pressure switch. Yan. Ito po yung low pressure switch na to. So dito naman, guys, sa ating low pressure switch, may requirement po ito. Kung doon sa high pressure switch, guys, ay may requirement na 75 PSI, dito naman po sa low pressure switch ay may requirement din po siya, for example, 50 PSI para mag-activate po yung ating switch na to sa normal na condition. So I hope na nasundan nyo po ako, guys. So mga senaryo na mangyayari dito. Kapag ang ating low pressure switch, guys, ay hindi nag-activate, ang ating compressor ay hindi gumagana. Anong dahilan po sa ating low pressure switch na hindi nag-activate? It's either sira yung pressure switch or bumaba yung pressure doon sa kanyang charging line. Kasi itong low pressure switch na to, guys, ay naka-connect po ito, naka-install po ito doon sa pipe ng ating charging line. Okay? So, tandaan po natin yan. At ganon din dito sa ating high pressure switch. Itong high pressure switch na to, guys, ay naka-install po ito doon sa discharge line, which is doon sa kanyang copper na maliit. Kung may problema po sa ating discharge line, madidetect po sa ating pressure switch. Parehas lang po sila ng function. Nagmo-monitor sa compressor sa high side and sa low side. Okay? Ganon din dito po sa compressor number 2. Okay? Dito naman sa heater, ang nagkokontrol dito, guys, ay ang ating thermostat. Okay? Itong parte na to, guys, ito po yung sa fan motor. Ito sa fan motor ay may safety features din siya na tinatawag na temperature overload protection. Tinatawag din po ito na thermal fuse. Magka-cut off po niya, ika-cut off po niya yung power supply pag once na mainit po yung windings ng ating fan motor. Okay? So, hindi natin to makikita, itong mga thermal fuse na to, kasi nasa loob po siya ng windings. Yan po yung pinaka-purpose niyan. Okay? Okay, so dito naman, guys, ito, pwede nating i-connect dito, guys, ang ating fire alarm system dito sa ating refrigeration system. Okay? So, pwede natin siyang i-synchronize, no? Okay, so I hope may natutunan po kayo sa ating
dinidiscuss ngayon. Kung may mga katanungan po kayo guys regarding po sa ating dinidiscuss ngayon, paki-comment lang po sa ating comment section, no? Sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Okay? Kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!